What's up, guys? Nandito tayo ngayon sa bahay at ngayon, magluluto tayo ngayon. Samahan niyo ako as we cook something delicious. Ano nga bang lulutuin ko? Ang lulutuin ko ay ang pinakasikat na pagkain sa Pilipinas, ang Pinoy Adobo. So welcome nga pala guys sa ating bagong segment ngayon na magluto tayo sa kitchen. So, hindi ko pa alam ang title dito sa segment na ito, pero gagawin natin itong bagong segment kasi madaming nagre-request kung paano nga ba magluto dito sa Amerika ang isang Pinoy. So sa mga di nakakaalam, nagtatrabaho pala kami sa restaurant industry dito sa Amerika. Hindi kami sa healthcare. Sa restaurant business kami. So, yun. It's the chef cook. So, meron kaming mga perks. Madaming perks. Libre pagkain. Number 1, libre pagkain. At number 2, namin yung skill namin sa pagluluto. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng Pinoy Adobo. Pinoy Adobo. Bakit nga ba Pinoy Adobo? Yun ang pinakasikat pinakasikat na dish dito sa Amerika. So mag-start tayo dyan. Episode number 1 ng cooking sa kusina ni Chef Allen. So solo pala tayo ngayon, kasi wala trabaho si Mrs. She's at work today. Nagluluto din siya doon sa restaurant na pinagtatrabahuan namin. Kaya mag-isa ko muna ngayon. Ito yung kitchen namin. Maliit lang. Pero this is where the magic happens. Chef! Bakit ba nagka-classes ka, Chef? Kasi, kapag maporma ka, kapag pogi ka, masarap yung pagkain mo. Alright, sisimulan na natin ang pagluluto. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Magluto na tayo. Kasi gutom na ako eh. Kayo din, alam ko, gutom na din kayo, di ba? So, yun. First, kailangan mo, number 1, kailangan mo ng kusina. Kung wala kang kusina, hindi ka makapagluto. Kung microwave lang yung meron ka, wala. Hindi mo kayang lutuin yung adobo in microwave. Number 2, kailangan mo ng kalan. Yan Ganyan. Diyan mo paglulutuan yung lulutuin mo. Especially adobo. Okay. So ano ba ang ingredients ng adobo? Filipino adobo. First ingredient, kailangan mo chicken or pork belly. At this video, gagamitin natin chicken. Chicken adobo kasi yan yung popular. Tsaka, cheap siya At madali, available, accessible kahit saan. Number 2, kailangan mo ng soy sauce, toyo. Number 3, kailangan mo ng vinegar. Then number 4, garlic. Next, onion. Then bay leaf. Then peppers. Mantika. Tubig. Salt. Sugar to taste. Tara, simulan na natin ang pagluluto ng Pinoy Adobo. Okay guys, umpisahan na natin. First, kailangan mong i-marinate yung chicken gamit yung soy sauce. Buhos natin yan dyan, lahat. Tapos, yung black pepper. Minced garlic. At yung vinegar. Yon. Tapos, ihalo-halo nyo siya para maging malasa siya. Diba? Masahiin nyo. Ganon. Ganito, massage. I-massage mo. Gagayang i-masahe yung katawan mo. Ihalo-halo mo ng mabuti. Diba? After that, i-set aside mo na siya.
At pwede ka nang maggisa ng sibuyas. Tara, let's gisa the sibuyas. So yun guys, magigisa na tayo ng sibuyas. Una, ibuhos mo yung mantika sa kalan. Sa pan mo. Huwag mo palang kalimutan na turn on yung stove. Kasi kung binuhos mo yung mantika, tapos hindi naka-turn on yung stove, walang mangyayari doon. Gaya nito, oh. Kalimutan kong i-turn on eh. Turn on na natin, ha. Ayan. 3, 2, 1. Ayan. Antay lang natin ng saglit na uminit yung mantika. Tapos, pwede na nating ibuhos yung sibuyas na hiniwa natin in advance. Kasi nag-prep na tayo. Para hindi matagal masyado tong video na to. Kailangan nating bilisan. Kasi ang attention nyo, hindi matagal. Low attention span lang yung mga viewers eh. Kaya kailangan daw nating bilisan mag-video. Bilisan natin ang pagluluto. Like 3, 2, 1. So yun guys, nagigisa na tayo ng sibuyas dito ngayon. At hintayin lang natin siyang maging translucent. Ibig sabihin, luto na. Nalutuin yung sibuyas. Tapos, lagyan natin ng secret ingredients. Ano ba yung secret ingredient na yun? Alam niyo na yun. White wine. Pangpalasa. So yun guys. Tapos na ito. I-saute. Tapos, lagyan na natin siya ng white wine. Pangpalasa yung white wine. Ito yung white wine. Buhos na natin yan. Yun. So yun guys, nabuhos na yung white wine. Tuloy lang sa paggisa. Tapos, kunin mo na yung minarinate natin na chicken. At ibuhos mo na doon sa ginisa mong sibuyas. At yun, igigisa mo na siya hanggang maluto na siya. Mga around 30 to 45 minutes, ready na siyang maluto at pwede na siyang kainin. At this point guys, no, ilagay na pala natin yung lahat ng kasangkapan na natira para mag-ano yung flavor niya. Ba yung tatawag doon? Yung papasok sa meat yung flavor niya. Pag nilagay mo na lahat, at iwan mo lang siya. Kaya napakadali yung adobo eh. Kasi you just leave it and you just forget it and just let it cook and let the magic happen. Right? So right now, ilagay na natin lahat. Bay leaves. Lagay na dyan. Ano pa ba? Itong mixture ng salt, pepper, garlic powder, onion powder. Lagay na dyan. Itong isang sekreto pala guys, no? Secret ingredients namin ditong mga Pilipino, no? Is ito. Pakita ko na sa inyo, ha? Secret seasoning namin dito, ha? Sa Amerika. Ito. Magic sarap. Mina-magic talaga niya ang sarap. Kaya napakasarap. Pag walang magic, hindi masarap. Di pala to sponsored ng Maggi Magic Sarap, no? Pero, baka naman Maggi Magic Sarap. Sponsoran mo na ako. Kasi, ang mahal dito ng Maggi Magic Sarap eh. Nasa $4 na siya dito. Ayan. Sendan mo na ako, Maggi, ha? Sige, tuloy-tuloy lang natin guys ang pagluluto. Tingnan natin kung masarap ba talaga to or pinagloloko pinagloloko ko lang kayo, no? Baka pinagloloko ko lang kayo kung hindi to masarap. Pero tingnan natin kung masarap ba yung recipe nito ni Chef Allen. Tara! Let's go! Ayun guys, dagdagan lang natin siya ng tubig.
Tapos, pwede na natin siyang iwan. Takpan at iwan na lang natin siya dito na do its magic. Iwan natin siya para maging masarap na siya. Huwag natin siyang titigan. Kasi pag tinitigan natin, mahihiya yata hindi na siya sasarap, di ba? Tapos, iwan na natin. Manood ka ng TV, maglinis ka ng bahay. Anong gagawin mo dyan? Kahit ano. Basta balikan mo lang siya. Pagluto na siya. Pag ready na siya. Okay? Okay? If you guys are wondering kung bakit nga ba naisipan naming maging isang chef dito sa Amerika, is because yun talaga yung passion namin eh. Kami dalawa ni Mrs. ko, si Jessica, is magluto. Mahilig kami magluto. Tapos, gusto naming i-share not just sa pamilya namin or within our family, yung extended family. Pag yung meron kayong parties, di ba? Diba? Tayong mga Pinoy, mahilig tayong magluto eh. Pero, meron pa rin yung satisfaction. Yun yung kinikrave namin eh. As chefs, yung mahirap i-explain. Pero yung craving na yung nakikita mo, masaya yung tao. Pag natikman nila yung pagkain na ginawa mo, sabi nila, grabe, ang sarap. Masarap nga pa talaga, no? Pero yun yung makikita mo sa mata nila pag natikman nila yung pagkain na gawa mo. Tapos, it doesn't even need a validation. Doon lang mismo sa pagkagat nila, nakikita mo na sa mukha nila na, masarap pala yung ginawa mo. At that's what satisfies us, you know? And that's what pushes us to even create more and even try more new things. Kasi as a chef, kailangan mong mag-adapt, di ba? Kailangan, kung walang itong ingredients na to sa pantry mo, kailangan mong still keep moving forward even though wala kang ingredients na yon. At yun yung passion ko, di ba? Is trying to innovate new things sa Filipino food. Kasi hindi pa tayo masyadong streamlined, 'di ba? Especially sa ibang bansa, hindi pa nila alam yung mga pagkain ng mga Filipino. Pero yun yung goal natin in the future. Tapos isa na din sa goal namin in the future sa industry na to is makapagtayo kami ng sarili naming restaurant, sarili naming business. Pero malayo-layo pa yun. Madami pa kaming kailangang matutunan. Kailangan pa naming matutunan ang lahat ng kalakalan dito sa Amerika, no? Kasi hindi lang basta-basta mag-open ka ng business. Kailangan pag-aralan mo muna. Kailangan bigyan mo muna ng time, no? Paghandaan. Kasi pag basta-basta ka na lang papasok tapos bigla na lang malulugi, doon maghihirap, 'di ba? Doon ka magda-down, spiral down. At hindi ka na makabangon from there. Whereas, kung paghahandaan mo siya, magre-research ka sa kung anong gusto mo, mas mataas yung probability na aangat yung business nyo. Kaya, yun guys, if na-gets nyo yung sinabi ko, yun yung nagpupush sa akin kung bakit ba gusto kong maging isang chef or cook dito sa Amerika, or bakit kami napunta sa industry na ito. As mostly mga Filipino nasa nasa healthcare na industry, which is yung mga nurses, mga CNA, mga physical therapist. I mean, shout out to those guys kasi kaya nilang gawin yun. Pero sa akin, hindi ko talaga siya passion yung sa healthcare business. Parang kung mapunta man ako doon sa industry na yun, tatrabaho lang ako para sa pera. Pero dito kasi sa restaurant industry, mahal ko siya At hindi ako na parang pagod na papasok sa trabaho, no? I look forward to go to work every day. Yun yung the best feeling. Pag masaya ka sa trabaho mo, parang naglalaro ka lang doon pag masaya ka. Promise guys.
Kasi based on my experience, wala pang day, kahit pagod ako, wala pang day na yung I dread yung pinoproblema ko yung pagpunta sa trabaho. Wala pa akong na-feel na ganun. Every day, I'm excited to go to work. And every day, I would like to keep pushing forward. So tara guys, nakalimutan na natin yung adobo natin eh. Tara, balikan na natin yung nasusunog na yata doon. Steer. So guys, salamat pala no, palagi sa pagsusuporta sa amin kahit minsan unbearable man yung content natin no. Eh tuloy-tuloy lang eh. Ngayon nasa pang 9 na to, di ba? Pang 9 video na to. Eh, everyday naman mayroong improvement. Sa awa ng Diyos, may improvement yung mga content natin. Kaya tuloy-tuloy lang. Eh, sundan nyo lang talaga ang pagsusuporta. May gagawin pa tayo mas magandang mga content this coming summertime dito sa Amerika. Gagalingan pa natin. Mas lulupitan pa natin yung editing. Huwag tayong huminto. Lalo na niyan sa mga aspiring din na vloggers dyan. Huwag kayong sumuko ha. Ayun. Madami akong kwento this vlog. Normally, hindi ako nagkukwento eh. Madaming clips. Pero today, ang dami kong kwento. Sana hindi kayo na-bored ha. Pero pag nagustuhan nyo yung video na to, i-hit nyo yung subscribe button. Tapos, mag-like kayo. I-like nyo yung, nasa baba lang yun eh. Sa may lower left corner, kung hindi nyo alam. Yun, click mo yung like. Tapos, mag-subscribe ka. Ganun lang yun, no? Tapos, i-comment mo kung ano mang gusto nyong i-comment. Kung ano bang improvement na kailangan ko. Or kung ano man yung lutuin natin next. At anong content man yung gagawin natin next. Ilagay nyo dyan. Kasi gagawin natin yan. Para lang sa inyo. Gabi, nakapa-special nyo. Napaka-special nyo naman dyan. Sige. Tuloy-tuloy lang natin. Ang goal natin ngayon is makaabot ng 500 subscribers. So share nyo ang video na to para maabot. Mas mabilis nating maabot yung 500. Next, 1,000 na yung next na goal natin. So 500 lang muna. Maliit lang muna eh. Katuwaan lang naman to eh. Hindi naman tayo siseryoso muna eh. Pero meron tayong mga nanonood dyan eh. Mga nanonood dyan ha. Basta ha, tuloy-tuloy lang kayo sa panonood. Huwag nyo kaming iwanan. Sige, balik na tayo sa adobo guys. So ipi-plate na natin siya guys. Ito na yung kanin. Kuha tayo ng piece ng chicken dyan. Over there. Over there. Drizzle it on top. So yun guys, tapos na tayo magluto. Ngayon, titikman na natin yung finished product. Doon yata yung flavor, hindi. Kasi yung chicken, di ba, may marinate mo sa soy sauce at ng garlic. Kaya doon nanggagaling yung flavor. Saka onions, pag-isa ng onions, paglagay ng white wine at ng suka, na vinegar, put it all together. At yung bay leaf din, yung amoy aroma ng bay leaf na amoy mo dito. Amoy pa lang, ulam na. Tapos, kagat mo ganyan with that chicken. That's what I'm saying, guys. Pag yung natikman mo siya, at it brings back like childhood memories, yung parang sa mga karinderya doon sa Pilipinas. Yun yung the best eh. Parang doon mo talaga na-achieve yung goal mo eh, sa buhay. Doon mo na-achieve, parang yung, oh, I got it, I made it. That's the sense of pride na I was talking about sa sarili mo. Na yung, you are able to make something out of nothing. And you make other people happy with that product. And that's the sense of satisfaction that I was talking to you about. Kaya, tuloy-tuloy tayo sa pagkain. Ang sarap eh. Gutom na talaga ako. Sorry, honey nasa trabaho ka while I'm doing this.
expression ng Mark Wins. Ganun yung expression ng mga vloggers na tumitikim ng mga pagkain. Ganun, no? Close up. Pero seriously guys, masarap siya. I-post ko yung ingredients dyan sa description. Tingnan nyo if tsaka yung process kung paano siyang gawin, the instructions step by step. At sa pagluluto hindi talaga siya on the point. Kailangan marunong ka din mag-adjust sa timpla kasi pag pinalo mo talaga siya to the direct recipe, minsan iba yung kalalabasan Hindi siya every time 100% yun talaga yung kalalabasan. Masarap siya. You gotta base it sa panglasa mo. Kung masarap para sa'yo, okay na para sa'yo, is okay na yun. That's the magic of cooking. Hindi siya nami-measure sa kung ano-ano man. Kaya, nagustuhan nyo to like, comment, share, and subscribe. Tapusin ko na dito guys ang video natin, ang segment natin na Cooking with Chef Allen. At see you next time. Comment nyo dyan kung anong gusto nyong lutuin ko. Kung may ma-comment kayo dyan, gagawin natin yan. Doesn't matter kung anong klaseng luto. Anong gusto nyo, gagawin ko. Cha-challenge ko yung sarili ko Cha-challenge ko yan. Kung wala namang comment, gagawa ulit tayo ng ibang Filipino dish. So, ko yung sarili ko, cha-challenge ko yung sarili ko. Filipino dish with a twist. Fusion, kumbaga. America at Pilipinas pinaghalo. See you next video. Bye!